Hello, hello. Good afternoon po sa ating lahat. Isang Happy Valentine's Day po sa ating lahat at may mga kadate po bang ating mga solid viewers po diyan nanonood po sa Facebook? Hello, hello po sa inyo at bago po tayo magsimula sa ating topiko na pag-uusapan ngayong hapon ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon. Nandiyan po sina Jessie, si Sarah, si Lian, tsaka si Shivon. So, kamustahin muna po natin si Shivon. Hi Shivon! Happy Valentine's Day! Hi, Ate Daisy. Hi, everyone. Happy Heart Day. Ako ngayon, I feel excited for today's episodes kasi syempre there's an event or let's say a holiday for us. Hindi man holiday pero parang something to look forward to. And I look forward sa magiging usapin natin today. Back to you, Ate Daisy. Thank you, Shivon. How about sa'yo, Sarah? Hello po, Happy Hearts Day, and I feel happy po today kasi ang dami mong tao, ang dami ko nakikita sa labas, ang daming tao, ang daming red hearts, yun lang. Thank you so much for that, Sarah. How about naman si Jessie? Hello po, happy Valentine's Day and good afternoon to all of the viewers and of course to my fellow Kalambag people here. So today po, I feel very grateful and happy since a while ago po, yes, I woke up early again since kinopa ko ng isa kong friend to do her makeup and hair. So I'm very grateful that I was given a chance to do that since she's attending an event. And of course, kasi kapag dumadaan po ako, lalo sa labas ng school or basta sa labas po, ang dami ko nakikitang flowers or everything reds and hearts. So which kind of makes my heart happy because it's the Hearts Day. So thank you po, Ate Daisy. Thank you, Jessie. How about kayo si Lian? Kumusta kayong Valentine's Day ni Lian? Nabilitaan ko lang kanina kay Ma'am Bonsal na may daw si Lian eh, may kadate ata ngayon si Lian. Hi, Lian. At dahil dyan, nawala po si Lian. At feeling ko busy po si Lian sa kanyang date, okay? Back po muna tayo sa ating topics. At ngayong Valentine's Day po, hindi lang naman tayo tungkol sa bulaklak and gifts or chocolates. Kasama na rin po dito yung mga chats, my days, tag photos, at relationship status sa social media, di ba? Kasi po, sa panahon ngayon, ang love life po nating mga kabataan hindi lang nararamdaman. It's also shared online at minsan po nasusukat din po ito sa likes and comments. Sa pag-uusapan po natin ito ay pag-uusapan natin kung paano talaga binabago ng social media ang paraan ng panliligaw, pagdi-declare ng relasyon, at kahit pa ang paraan ng pagtatalo o paghihiwalay, di ba? Titingnan natin ang pressure na mag-post para maging valid ang relasyon. Paano iba ang reaction depende po sa gender at identity at kung ano nga po ba ang role po ng ating paaralan sa pagprotekta po sa ating digital world. At ang goal po natin, mas maintindihan natin ang epekto ng social media sa love life natin at matutunan kung paano maging responsable at safe habang nag-e-enjoy online. So, take it away, Shivon. Ayan. So, grabe. So, just like what Jessie and Sarah said, di ba yun nga, today or yesterday, may mga couples tayo na nakikita being together, giving each other gifts. So, like, I can say talaga na love is in the air today. Pero as we experience that love is in the air, I can say na there are some few changes sa Valentine's today versus sa Valentine's noon. Like, ngayon, mas diverse tayo or mas techie as we say. And kung para sa inyo ba, paano nagbabago ang relationships ngayon dahil sa paggamit ng social media? For like in terms of chatting, posting, or online dating and chatting. Ikaw ba, Jessie? Ayan, for me siguro, actually, since social media is a very, lumalaganap siya sa panahunan natin ngayon, I believe na malaki po yung pagbabago na change, especially sa relationships. Since, as we all know, social media is, tag dito,
isa siyang magandang way for communication, lalo na meron tayong iba't ibang apps such as Facebook, Messenger, Instagram, and whatsoever, lalo na yung mga ka-strict natin dyan, yung mga yan. So actually, mas mabilis na communication. Tapos, kasi isang chat lang, pwede na kayong mag-usap, hindi nyo na kailangan magpadala pa ng liham through post office or kailangan magkita just to say a specific thing. And one more thing is, dahil din sa social media, I can see that relationships becomes more public since a lot of people na nasa relationships ay alam na natin pinopost ayun na mga yung mga nagsa-soft launch, nag-hard launch and whatsoever. And of course, meron din misunderstandings using yung social media kapag nasa relationship, lalo na kapag um sabihin na lang natin nagchat-chat yung dalawang si girl at saka si boy. Tapos si girl, nag-chat siya, pero sinine-zone lang siya ni boy. So, medyo, 'di ba, meron tayong mga meanings sa ganon. Parang, minsan misunderstood natin siya na parang, oh my gosh, is this specific person ignoring me or whatsoever. Tapos, minsan sa mga repost din natin, minsan na misinterpret ng iba, or lalo na kapag dyan sa mga relationship, minsan na misinterpret nila yung repost ng isa't isa. So, sa ano naman, tapos isa pa siguro, meron din kasing ano, 'di ba, lumalaganap na yung sa online dating, yung mga yan, yung mga dating apps na yan. Madaming tao na nakakakita ng ng mga special loved ones nila dito or like special the ones nila dito sa social media. So, to conclude my message, I can say na malaki talaga yung impact na binigay at saka pagbabago ng social media sa mga relationship ng mga tao, friendship man or through love. So, thank you, Siobhan. Grabe, nilamon na ni Jessie. Yes. Ang galing. Kumbaga, na-summarize niya na lahat-lahat doon. Pero I love the answer na kung nagkaroon sa mga sinabi mo, may simple communication, yun nga, may mga misunderstandings about sa mga repos or such things na hindi naman dapat talaga natin nilalagyan ng meaning. Sa'yo naman, Sarah, what do you think? I think sa panahon ngayon, parang naha-hype talaga ng social media yung relationships natin. Kaya maraming tao kapag nakakakita sila ng trending post, parang nagiging standard siya ng isang relationship. So for like example, yung sinabi nga ni Kuya Jessie na may soft launches, may couple goals, may matching outfits and aesthetic dates, doon naiinggit ako. Pero parang yun kasi yung nagiging basis or sukatan kung gaano ka-healthy yung isang relationship, which is not, parang hindi dapat. And dahil dito, parang nagkakaroon ng pressure na ipakita sa feed kung gaano kayo ka-sweet, kahit na hindi yun yung totoong basehan ng relationship. And gayon pa man, kung aalisin mo yung hype and visibility sa social media, makikita mo naman talaga sa dalawang tao kung ano yung true foundation ng kanilang relationship, na hindi siya nakabase sa likes or posts, kundi sa connection nila bilang dalawa sila. And of course, ito yung trust, yung respect, yung open communication, yung consistency. And yeah, so parang yung social media, na-highlight niya talaga yung relationship. And yung relationship nila is because of yung effort and respect nila sa isa't isa. And hindi siya dahil sa trending post. I love how you emphasize na yung mga relationships ngayon is may pressure na dagdag din, no? Hindi lang sa two persons na yon or sa mga tao na nasa isang relationship, but also how the public sees them, di ba? So, ikaw naman, Lian, what do you think? Sa tingin mo, paano nagbabago ang relationships ngayon dahil sa paggamit ng social media? Based sa mga nakikita ko, 'di ba? Yung mga nakikita tayong post na parang parinig ba? Yun yung sinasabi nilang kapag nagpaparinigan yung mga relationship. 'Di ba kapag may siguro yung nagiging yung communication sa social media minsan. Kasi yung may alam ko couple na kapag nag-aaway sila, specifically sa online sila nagpaparinigan, parang isa yun sa mga nakikita kong major aspect na nagbago in terms of social media and relationship. Kasi instead na open communications and ganun, is post that. So, updated talaga ako sa relationship. I'm not saying it's bad,
Pero parang bawal na yung kakaesong open communication. At siguro, yung ibang babae nag-expect na possible yung iba, ayaw. Actually, ayaw. Siguro, or dates, it's good na post ang gano'n. Ano kasi, tapos sa online, nagkakaroon ng parang sa relationship, nagkakaroon ng double na parang hindi siya natagawin maganda sa isang relationship ka. Parang nakikita sa online, do this, do that, para maging ganito, ganyan, maging mas kayo. Ano naman, yes, it's something na yung mag-post online, yung mag-story, pero hindi siya required naman. Nagkakaroon lang talaga ng double standards kasi, di ba may mga nakikita tayo sa online na yung mga, alam niyo yung basta may mga text doon and stuff. Tapos, yun yung parang things to do, ganto ganyan, mga ganun. Ewan ko kung nakakita kayo nun. Pero yun yung sinabi na parang requirements daw. Isip ko naman, hindi kailangan ng ganong requirements sa isang relationship. Ang mahalaga lang is andun kayong dalawa, you're together, and hindi kayo nagkakaaway or something. Kung may away man kayo mag-uusap, kayo lang kayo. Para magkaroon ng and genuine na hindi lang sure din yung mag-show up sa online. Yung mga ganun na pressure sa online post para lang may mapakita okay sila, may mapakitang may ginagawa sila or something. Kaya parang ang daming nabago nung social media and posting para sa akin sa relationship. Ayan. Thank you, Shibon. Ayan. So, from what I can summarize dun sa sinabi ni Lian yung mga parinigan, di ba, yung mga ganyan, yung mga simple na ganyan, nagkakaroon ng mga misunderstandings ang mga tao sa isang relationship kasi nga hindi, gaya na sabi ni Lian, there's no open communication. So, bumabase sila sa kung anong makita nila. What if, like, na-misunderstood yun ng isang side or ng isang part, edi, like, imbes na mag-usap kayo ng masinsinan na openly, di ba? So, ayan, okay. Pero if I were to I love y'all's answer dahil, ayan, si Ate Daisy, pahabol ka, yes. Save the best for the last. Thank you, Shibon. So, based naman sa akin, in terms of LDR couples, di ba, mas mabilis, di ba, pag LDR, syempre, kailangan online, gano'n, mas mabilis yung connection nila, chat and video calls, and can also reduce the distance, di ba? Then, may nabasa kasi ako, online dating apps like Facebook dating and Tinder increase access to new phone. Tapos, nung 2023 raw, umabot raw ng over 300 million users yung nag-join po sa dating apps worldwide. And based din po sa na-observe ko, mas naging visible po yung relationship online, like sa posts, stories, and tag photos, ganon. But may cons din. Mas nagiging mataas po yung risk ng pag-aaway nila. Like example, pag nag-chat ka, pag hindi ka agad na-seen, or pag na-delay yung reply. Tapos yung example, pag yung partner mo nagko-comment, tsaka yung nagla-like ng ibang post ng ibang tao, ganon, like matatrigger po yung jealousy nyo. Then example, mas mabilis po yung breakup through online. Like example, yung mga screenshots, nag-spread po yun ng mabilis, and also the private issues become public in minutes, ganon. Then, tumataas po yung expectation sa emotional availability kapag nakakausap mo yung tao online. Kasi di ba po, kapag online ka, pero hindi ka nagre-reply, nagkakaroon po ng issue, di ba? Mas natitrigger po yung issue or jealousy sa mag-partner. Ganon. Then, minsan po, na-notice ko po is naging sukatan po yung online behavior nila. Example, yung pag-like mo lang, pag-follow at pag-comment po sa ibang post sa ibang tao ay nagiging source po ng away po ng mag-partner. And also po, mas naging madali po yung emotional cheating dahil sa private, may messaging platforms po sa isang relationship. Yun.
Ang ganda ng answers niyo, no? Like, nasabi niyo din na dahil sa social media, mas naging visible at mas public ang mga relationships ngayon. Mas madali nga ang communication, although mas exposed din tayo sa pressure at expectations, just like what Jessie, Lian, Sarah, and Ate Daisy said. And lalo na ngayon, kapag Valentine's Day, mas ramdam natin to, di ba? Dahil puno ng yung mga feeds natin, mga FYP natin, puro sweet posts, surprises, couple photos, and kayo ba, napapaisip ba kayo or sa tingin niyo ba may pressure ba na i-post ang relationships online para masabing valid or seryoso ito? Ikaw, Lian, what do you think? Big no. Big no ako dyan. And for me, hindi naman kailangan kasi i-post pa yung valid ng isang relationship. Relationship yun, the moment na nag-usap kayo. Ayun yung sinasabi natin, yung bonding nyo. Hindi naman kayo naging kayo dahil sa online postings, diba? So why should it be the standards for the relationship to be valid kung hindi naman yun yung pinaka-basis ng relationship nyo from the beginning. At hindi naman kasi lahat gusto mag-post. As sabi nga ni Ate Daisy kanina, yung mga screenshots kung makala. Syempre, bukod doon, hindi naman talaga kasi basis nung pagpo-post yun. Yung for me, ang relationship for it to be valid is yung effort. Yan, isa yan. Sa relationship, once na naging parang naging yung mabilis yan. Kung sa online, yung posting, yes, it's an effort, but it doesn't validate na maging valid. Hindi yun yung rason para maging valid yung isang relationship. Para sa inyo naman kasi, ano yung hindi na yung the online sees it na kailangan nyo lagi mag-post story. Hindi naman kailangan ganun lagi. Pero, yes, it's a nice surprise. Pero for me, it's not a reason for it to be valid. Ang relationship, usually sa two persons lang, they have something they share. They have something na sila ang parang maging genuine lang sa kanila. Hindi naman kailangan laging i-post, hindi naman makita sa basta they have that bond na sila lang yung memba. Ganon. Kasi, is sudden. Wala yung parang mga natin, yung traditional ligo kasi sa posting, di ba? I don't know if may na kayong post na na post na lahat maliligaw daw siya sa babae. Parang ako doon. Nakita sa but sa online, bakit traditional na panigaw para invalid sa Ayan. Okay. So, medyo lagi si Lia, no? Pero from what yung nakuha ko sa mga nasabi niya is that hindi nga basis ang pagpo-post or share online ang isang relationship. Kasi your relationship is like more than that. Like, hindi talaga yun ang dapat na main na basehan. Just like what Lian nga said, yung mga efforts, yung time, mga binibigay mo or pinaparamdam mo sa isang tao is what matters more. Ikaw, Ate Daisy, what do you think? May pressure ba na i-post ang relationship online para maging valid ito? Okay. Sa question na to, actually, I asked my friend dito kasi actually wala talaga akong idea sa mga ganito. Even na nagsusulat ako ng mga romance stories, wala akong idea sa mga ganito. Kaya I asked my friend na babae, and also her partner about sa question na to. And binigyan nila ako ng sagot. Actually, kakasend lang nila ng sagot nila dito. Wait lang, let me read. Okay. Wait lang.
So, based po sa sagot nila, sagot po 'to ng lalaki kasi ano na raw, pinag-usapan daw nila kung sinong sagot. Based sa sabi po kasi ng lalaki, yes daw po, social pressure exists kasi daw po, na-notice ko din po na yung mga couples po, kino-compare po nila yung relationship nila sa mga nakikita po nila na post sa online and also, like example, 'pag nagpa-public post ka po daw po, nagsi-signal yon yung commitment sa ano, sa partner mo, parang gano'n. Tapos, sabi niya rin po kasi yung best friend ko po is masyadong selosa, gano'n. Sabi sabi niya ano, lack of post daw. Example, 'pag di niya napo-post or namamaybay yung best friend ko, nagdududa 'to. Oo, naggaganon yung best friend ko, nag-e-emote yan. Sabi niya, Magaganon siya, "Daisy, di ako maintindihan ng boyfriend ko, monthsary namin 'yan, ganito, ganyan." Siguro may ganito na 'yan, may iba ganito. Tapos ano, minsan di yan kinakausap yung boyfriend niya, gano'n. Kasi nga, like example, sabi niya raw, kasi lack of post daw, ganito. Tapos ano, minsan daw po yung validation shifts from private trust to public reaction count, such as example, likes and comments, mga gano'n-gano'n. And also ano, yung ano, sabi daw nila yung relationship daw nila nagiging proof daw po yun yung ano, anniversary and monthsary post nila. Sabi ko, hindi, syempre di ako agree doon. Pero based po kasi sa sagot nila, yun, anniversary and monthsary post become social proof para sa relationship nila, gano'n. Tapos ano, yung relationship status daw po nila is nagiging part po ng personal branding online. Like example, 'di ba, 'pag example taken ka, tapos yung nasa relationship status mo sa Facebook, single ka. So, aaka akalain ng mag-iisip yun ng masama yung girlfriend mo. Like example, "Ha, taken 'to, ba't naka-single posting 'to?" So, magko-cause din yun ng away nila. Yun si Von. Ang galing, ang kulit. Hindi, kasi parang like, ang nakuha ko kaya sa mga sagot ni Ate Daisy is like, nabibig deal, no? Yung mga ganong bagay na dapat di naman talaga. Kasi kung ikaw naman nasa relationship, alam mo naman sa sarili mo na, kami niyan. So, hindi mo na kailangan yung fee or like, may kita mo, yun nga, yung single status, right? Single status sa Facebook, pero yun naman pala, kayo talaga. And siguro, at some point, doon lang din sa babae is like, gusto niya lang ma-feel na yung kusa from the guy na ano, hindi naman siguro forcing, pero like, ma-feel na, what do you call this? Um, yung post kapag na kusa yung lalaki. And ikaw naman, Jessie, what do you think? Sa tingin mo rin ba na may pressure ang na i-post ang relationship online para maging valid ito? Personally, I believe na hindi lahat need i-publicized or lahat i-post para maging valid. Pero sa pressure, I believe merong ganitong pressure, especially sa kabataan. Kasi 'di ba, as we all, sabihin na lang natin para sa iba, sukatan ng legit na relationship yung pagsa-soft launch o hard launch ng isang tao from the simple stories, quick snaps, or kahit ano, kahit yung parinigan sa notes. Tapos yung monthly post nila or couple picture, tapos, parang yun yung, tawag dito, parang yun yung basihan nila para maging, valid yung, relationship nila in terms of the public na nakakakita sa kanila. But, dito rin papasok yung kunwari na lang katulad ng sinabi ni Ate Daisy kanina, yung pagkawalang post tapos meron na agad magtatanong lalo kapag naka-public, magsasabi, "Uy, 'di ba sila pa nito? Bakit wala silang picture na magkasama or whatsoever?" Tapos ikaw na yung nasa relation doon na rin mapapatanong na rin kung kami pa ba talaga or is this just a public thing or kami-kami lang yung nakakaano dito. So, dito naman sa part na 'to, it's okay na hindi lahat i-post or like i-publicized since there are a lot of things that we can actually keep to ourselves, especially sa relationships if we're not yet ready to, out ourselves. Kasi kapag nangyari na na-pressure tayo tapos nilabas na lang natin siya without us being ready to publicize it, parang it breaks the purpose na parang sa relationship natin na maayos pa rin yung bond natin kasi meron na tayong, especially na lang din yung sa mga standards TikTok on TikToks or online na yung
buying flowers or buying chocolates at kapag ka yung on a specific date or whatsoever yung lumalabas, parang nagiging standards natin siya na parang yung sa relationship, yung mga nasa relationship, pumupunta sila sa isang, yung hulma na yon, cause yun yung parang nagiging, yun yung nagiging basehan nila para maging valid or maayos yung relationship nila. Pero kung ano naman, sa totoo naman, tandaan po natin na hindi nasusukat ng likes, shares, or comment ang ating relationship kung hindi sa respeto at saka syempre tiwala and of course proper communication sa isa't isa. Sa isa't isa po hindi po sa audience online. So I believe that concludes my answer. Thank you, Siobhan. Yes, ang ganda ng sagot ni Jessie. So, yun nga, di ba? Like, sinabi niya or inano niya rin, nirelate niya rin sa sagot ni Ate Daisy kanina. Yung mga bagay na hindi nga daw minamalaki or pinapalaki rather, na nagkukos ng aways niyo. And also yung sa nagiging standard na yung pagbigay dapat ng flowers, chocolates, or whatsoever on Valentine's Day, yun yung nagiging standard na ano. Although, oo, okay lang, happy siya kapag nabigyan ka or, you know, that fulfilling na feeling. Pero hindi rin, for me, parang di siya need din. Parang, like, a simple date would do, a simple time with each other would do. And ikaw, Sarah, do you think na may pressure pa rin ang pagpo-post online para maging valid ito? Honestly, dapat wala. Kasi in the first place, a relationship is supposed to be between two people and hindi dapat siya nakabase sa opinion ng ibang tao kung valid ba yung connection yung dalawa. Yes, normal lang na ma-feel yung pressure na i-post para maging official siya, lalo na kapag nakikita ng ibang couple sa social media. Pero think of this, kung iisipin mo, bakit kailangan ng public approval para masabing totoo yung relationship nyo, 'di ba? And bukod from that, kasi yung relationship natin may intimacy, trust, and understanding. Yun yung validation natin from one another. And hindi siya mula sa followers, kundi from our partner. Kaya naman, kung feel mo na secure kayo sa isa't isa, and hindi kayo nakadepend sa captions, sa stories, or relationship status, kasi worth it yung relasyon nyo. And I also do believe na love is not a performance. It's a private commitment pa. And before siya maging public post. Yun lang. Thank you, Siobhan. Ang ganda ng it's not a performance but a private commitment. Like, yes, pero ayun nga, ang gaganda ng answers nyo. And for me rin, I feel like, oo, hindi naman required na mag-post. Pero again, like sa culture natin ngayon, na very online tayo, minsan talaga nagkakaroon tayo ng expectations. Kahit hindi direct pressure, may social expectations pa rin. And speaking of expectations online, may isa pa akong gustong itanong. May napapansin ba kayo na pinagkakaiba kapag ang relationship post online ay mula sa lalaki, babae, or a part of LGBT? Kung meron man ito, ano sa tingin nyo at bakit may pinagkakaiba? Ikaw, Jessie. Ayan. So, personally, may nakikita akong o may napapansin ako talaga, I'm pretty sure hindi lang ako, na pagkakaiba when it terms to acceptance sa relationship ng isang straight at saka LGBTQ couple. Especially kasi, di ba, kapag straight couple, since madalas itong tinatanggap at pinupuri online since yun nga, a lot of people believes na a man is for a woman or vice versa. Pero yung sa LGBTQ, there are still several na lang kasi ano na siya meron na rin namang uma-accept. Merong mas exposed sila sa judgment or like sa panghuhusga. Tapos sabihin na natin pang-aasar or hate comments. Sabihin na natin yung mga nagko-comment sa imagine mo yung ang cute na post between an LGBTQ couple tapos may magko-comment ng merong maglalapag ng hate comment just because hindi nila nagustuhan yung post. Like, girl, bakit ka magsasalita sa relasyon ng iba, hindi ka naman kasama doon, 'di ba? Pero ayun, sa tingin ko naman, meron talagang ganong meron talagang ganong pagtanggap siguro in sa relationship, sa ganitong klaseng relationship.
dahil umiiral pa rin sa panahon natin yung stereotypes. Stereotypes natin na nagbe-based wait lang, stereotypes natin kasi minsan 'di ba lack of knowledge din. Knowledge na tag dito lahat tayo kahit magkakaiba tayo. Guys, iisang species lang po tayo, pare-pareho po pare-pareho po tayong tao. Kaya let's just learn to love each other regardless of our differences. Secondly is of course wala tayong enough education yung mga taong yun siguro in terms of gender diversity. At syempre, di natin mauaalis dito of course, yung conservative or yung konserbatibong paniniwala, especially based on our religions or on our beliefs. Kaya dun talaga siguro nakikita ko yung isang base siguro or isang malaking anong tawag dun? Isang malaking reason kung bakit hindi pa rin fully accepted or tolerated yung relationships ng LGBT compared sa straight couples. Tapos isa pa dito siguro hindi ito usapin yung sa pagtanggap kasi tapos yung merong hate comments sa gantong types of relationship. Hindi siya tungkol sa relationship lang kundi kung paano tayo tumitingin sa tao or kung paano tinitignan ng komunidad ang identidad ng isang tao. So I believe sana po let's just learn to love each other regardless of our differences, and of course kung mali talaga na may tinatapakan tayo, dun siguro makikita na natin na okay, go guys, criticize niya. Pero wala naman talagang naapektuhan, tapos sila-sila lang. So, let's just learn na antagito. Keep our mouth shut if hindi talaga maano. So, I believe, let's just love each other. Thank you. Yes. Ang ganda na, no? Kasi like, imagine niyo like, for me, napapansin ko lang din na yung kapag sa mga straight relationships, a man and a woman, ang tingin sa kanila, oh, ang cute, ang ganyan-ganyan, pag nagpo-post. Then, kapag sa mga LGBTQ, parang may pause, may halt, na parang, okay, sige, ganon. 'Di ba? So, ayun, ikaw naman, Sarah, what do you think? May napapansin ka rin ba sa pinagkaiba kapag ang relationship post online ay mula sa lalaki, babae, or LGBT? Yes, of course, may napapansin akong difference. Pero sa totoo lang, dapat pare-parehas lang siya. Regardless man kung you're a girl, you're a guy, or LGBT, relationship pa rin yan between two consenting people. And wala dapat tayong special treatment hanggang walang nasasaktan or naaapakan. But in reality, we all know na may double standards talaga and depende pa rin yan sa gender or sexuality. But on the other side, kung respeto naman and consent yung basis natin, dapat equal ang tingin natin sa lahat. And at the end of the day, love is love. At hanggat may respeto, may consent, and may responsibility ka, hindi dapat issue kung sino yung involved. Yun lang. Thank you, Siobhan. Love your answer. Yun nga, no? Kapag, at the end of the day, love is love. Kapag may really, responsibility, ano ba yung Sarah? Sorry. Responsibility, May responsibility and consent. ayun, responsibility and consent. How about you, Ate Daisy? Do you think na may pinagkakaiba or differences talaga kapag ang lalaki or ang babae or LGBTQ, ayun, nag-left si, okay, Lian. Sorry. Do you think na may pinagkakaibang pag nag-post ang lalaki, babae, or LGBT? Personally, meron akong napapansin. Pero nasabi na nila Jessie yung mga nauna eh. Pero siguro, usually, yung, alam niyo yung kapag nagpo-post yung mga lalaki, parang, tawag doon, parang pake, yes, it's a good thing for me. Personally, it's a good thing na kapag sa lalaki na post lang yan, wala silang pake sino mag-react, comment, which is, for me, it's a good thing. Personally, like, on my observation, like, they wanna show off their girl, sure, nag-post sila ng mansari, ganun, nagpo-post sila. Pero, ito, para sa akin, ang galing nila maging walang pag-react. Kasi sa babae, di ba, kapag nag-post tayo, titignan natin sino yung mga nag-heart, sino nag-react, sino nag-comment. So parang, wow, napapawaw lang talaga ako sa mga lalaki. Sa LGBTQ naman,
go ako sa kanila, actually. Surprisingly. Kasi today, tama nga si Sarah, love is love. Tsaka, it's the relationship between two people, not the entire community. Not the community, not the community. Hindi a community doesn't have the right to judge a relationship. Sila ayoko sa relationship. So why? Katulad nga nun, bakit comments, which is parang sabi, na ano ko, dun ako na ako sa camera. Siguro sabi ko sa kid ko, yung gano'n. Kaya, ako, sabi ko, just the same. We're always one species. Love in the person, not with the kasi dun yung relationship, type yung kunwari ako, tas community, iba yun. Saka, ano, may mga tao din kasi na taas expectations for a relationship. Kaya kapag parang hindi na-meet yung expectations, is parang hinihate or binabash na nila. Ang off talaga, kahit sabihin mong straight or LGBT relationship, it's still wrong na bash ka na certain relationship just because na hindi ka na position nila. Imagine yourself choose. Like, why hate so much? Kasi hindi naman talaga the same thing, di ba? So, bakit sa online, kailangan comment, kailangan may paninirang kahit sabihin nung ano, biro-biroan lang niya to the point na nasa online sa online. So, for me, it's they have both pros and cons. Pero na ano lang talaga ako. Babalik ko yung point na mga lalaki. Isa sa mga sa mga babae, masasabi kong big deal. Siguro. A certain na may siya. Parang nagra-rant siya sa akin na onti na ang post nila nung monthsary nila. Sabi ko, bakit? Wala lang. She's gonna sagi yung mga ganun. Pero technically, it's the monthsary, so I can't really blame. Pero yung parang reaction niya na binabantayan is parang honestly, guilty rin ako minsan na gano'n ako pag nagpo-post. Dati. Pero ngayon, sila ko kayo. So, yeah. Thank you, Ribbon. Ayan, so very precise yung answer ni Lian, no? Pero also, for me, feel ko din, may napapansin din talaga ako mga differences minsan. Depende kung sino ang nagpo-post, lalaki man, babae, or LGBT. Pero, hindi naman ito automatic or pare-pareho sa lahat. Kunyari, may social expectations na mas expressive ang babae. Kaya parang normal na lang din siguro kapag sila ang nagpo-post. Kapag lalaki naman, minsan napapansin o yun nga, nape-praise sila kasi hindi naman siya gaano ka-expected from a guy na i-post ka or ang tawag dito, yun nga, ma-express through online. Meanwhile, for the LGBT couples, may dagdag na layer as I say, na paminsan either mas empowering ang post o mas risky depende sa environment. Pero possible rin for me na perception lang ito dahil sa gender norms na yun nga, na nakasanayan natin. So, okay. So, since din na napag-usapan natin na may iba't ibang reactions at possible risk kapag nagpo-post online, lalo na kapag sensitive ang issue tulad ng gender or relationships, nagiging mahalaga tuloy ang tanong na tungkol sa role ng schools. So for you guys, tingin nyo ba, may ginagawa ba ang schools sa mga online posts tulad ng mga leak chats, screenshots, cyberbullying, or etc.? Ikaw, Sarah, what do you think?
Yes, meron. Of course, unang-una may mga policies and programs yung school natin para protektahan yung students. Isa na rin dito is yung bullying at discrimination, bad yan, yung bad program natin na suportado na siya ng local ordinances at laws. And halimbawa kung may leak chats man or screenshots without consent, um, merong action yung school kasi may involvement sila. And of course, bukod dito, hindi nila pwedeng baliwalain yung online issues kasi maapektuhan yung mental health, safety, and reputation ng bata. Kaya naman, dapat may umaksyon. And yung mga a-action is yung school administrations natin, yung mga office, yung guidance, at kung may ordinance, pati local government. And sa madaling sabi, kung online man or offline, may like real yung apekto or effects ng cyber issues. Kaya hindi dapat natin to basta-basta ini-ignore. Yun lang. Thank you. You know, no, like tayo from Team Kalambag, Team Lagro, yun nga, nafe-feel natin na yan, mga such policies as the BAD. And I feel like it plays a big impact din sa ating mga students kasi we feel seen na kunyari kapag may nangyari na cyberbullying or etc. may matatakbuhan tayo and Lagro is there to help us. So, ikaw naman, Ate Daisy, what do you think? May ginagawa ba ang school mo sa mga online posts tulad ng mga leak chats, screenshots, or cyberbullying? Yun. So, actually, syempre meron, di ba? Kasi, ano yun parang, grabe na yun. Syempre may ginagawa yung schools, tulad sa mga posts online, yung mga link shots nga sabi ni Sarah. Screenshots or cyberbullying, etc. Karaniwan kasi, di ba, may mga policies yung schools natin para sa mga cyberbullying and online harassment and also sa pag-leak ng mga private information or private conversation. Kasi kapag may nangyari ganun, example, kagaya nung sa school ko noon, nasa LG ako. Syempre may mga steps, 'di ba? Example, para matulungan yung victim, 'di ba? Example, una ginagawa yung syempre nag-investigate muna ng incident. Like ano yung nangyari, sino yung may gawa, paano nangyari yon, bakit ginawa yon. Tapos, syempre nandiyan yung guidance para mag-provide ng mga support and counseling. Nagbibigay sila ng payo or help sa mga apektadong estudyante kasi 'di ba yung mga gantong senaryo minsan nagti-trigger sa student na like sa kanilang mental health or emotional. Tapos syempre may ginagawa na like disciplinary actions. Example, may mga parusa, example, detention or suspension, pero pag malala na expulsion, 'di ba? Like natatanggal na. Minsan, nangyayari din to, like example, kinakausap yung parents or guardians ng both, both parties. Like, inaalam like kung ano yung nangyari sa anak nila, ganito, ganyan. And also, syempre, pag super lala na talaga, syempre, nandiyan yung ating mga authorities. Example, kung kailangan na talagang i-report sa mga otoridad tulad sa barangay or sa ating mga pulis, kasi minsan may mga ganong senaryo pag masyadong talagang malala yung nangyari or naganap. Syempre, yung school po natin ay may role na protektahan yung mga students sa digital harm. Kaya may mga policies and procedures sila na ginagawa at nagbibigay din sila like ng education or help sa mga estudyante tungkol sa tamang paggamit ng social media and online safety natin bilang kabataan and also a student. Yun lang. Ang ganda, no? Kasi like, yun nga, since tayo, we are walking through a much more techy world, yung everyday living natin, umiikot na rin talaga sa social media. So I feel like schools having this kind of uh, schools having this kind of policies and mga disciplinary actions plays a big role din talaga para malaman natin kung ano yung mali or ano yung dapat gawin kapag in case na tayo ay naan sa digital harm. So ikaw ba, Lian, do you think na may ginagawa rin ang school sa mga online posts tulad mga leak chats, screenshots, or cyberbullying? Yes. Kasi nakita ko na yan, how they work it out kapag sa mga post leak chats.
ano kasi, di ba may unofficial, parang unofficial freedom wall ang school natin. So, yun. Pag may nakita yung school doon, usually pinapatake doon nila sa admins no mismong freedom wall na yun. Tapos, ang maganda rin kasi sa guidance, pwede ka mag-report ng like basta detailed and with proof of evidence, you can report student na nag-leak ng chats ninyo or basically bullying, cyberbullying, anything below that is pwede mo i-report siya directly sa guidance, which is personally maganda siya para sa akin kasi ang guidance take action din naman. Well, kaya masabi ko may ginagawa talaga yung school. And katulad nga nung bullying at discrimination bad yan campaign is naka-emphasize doon na masama and hindi pwedeng hindi pwede sa school grounds ang bullying at discrimination kasi yung mental health natin matitrigger siya into depressive mode. Kumbaga, kapag nabully ka, di ba syempre mandulog ka, bakit nga ako binully? Yung reason na binully ka is something you're insecure of. Syempre, nandyan yung depressive mode mo, dun matitrigger yung pagiging, sorry for the word pero yung iba nagiging suicidal, nagkakaroon ng dahil lang dun sa bullying and discrimination, which is, bakit din minsan, bakit anong dahilan ng mga nambubuli and nang-discriminate para magawin nila yung bagay na yun. Kaya I'm very thankful sa school natin. Meron tayo ng bad campaign. Then yung, pwede ko mag-report sa guidance and bukas kasi ang guidance natin. Kaya may time na nag-report ako doon due to something. Nag-report ako doon. And I saw the process on how they did things. Ang bilis nga actually nilang na solve. So, I'm very thankful sa school natin and yun lang. Thank you, Jubon. Ayan, so ayun nga no, like sabi ni Lian, I can witness it also myself na ang bilis ng process and very hands-on sila sa mga kapag kunyari nag-report ka sa guidance and something happened to you. Mararamdaman mo talaga yung change or like yung what do you call this, the process din, no? So, Jessie, ikaw ba? Tingin mo ba may ginagawa ang school natin sa mga online posts tulad ng mga leak chats, screenshots, or cyberbullying? First and foremost, I relate ko yung answer ko kay Sarah and Lian in terms of the bad campaign. So since I'm very thankful na yung school natin is meron tayong bullying at discrimination bad yan na campaign dito advocating for ano po dito to prevent cyberbullying or any types of bullying and discrimination sa school ay sa loob ng school grounds. But of course, lalo na dito sa school din natin, katulad ng sinabi ni Lian, super open ng guidance natin. To the point na alam ko, I experienced one time na meron kaming na-witness nung friend ko na parang nabubully sa CR. Tapos, I'm not sure kung ano to. Since we had the courage enough to go to the guidance, na-actionan din siya, napatawag yung teacher and nakausap sila agad-agad, which is very thankful kasi na-actionan siya even though it's not very, hindi siya ganun kalaking action pero nagawa nilang makausap yung both parties to resolve the issues. Pero meron din naman kasi tayo ditong yung sa guidance counselors natin, meron tayong disciplinary actions and of course yung mga usually meron tayong seminar sa school na nagdi-discuss sa mga gantong topics or types of issues sa school natin. Ina-educate tayo to make sure na wag sana natin pagtawanan yung mga issue na yun. Sabihin na lang natin is, for example, is yung sa LGBT or like yung sa teenage pregnancy, if one person is experiencing those things, ina-educate nila tayo to not make fun of it since those things are, hindi naman nila to ginusto or it's not a thing na dapat katawa-tawa. And gayon pa man, meron pa rin naman tayong even though na merong ginagawa ang school natin, there are cases pa din na hindi agad na actionan, especially the cases na nangyayari sa labas ng schools or ibang platform. Pero if ever na lang sabihin na natin example is sample situation is sabihin na natin naka-uniform yung student, tapos kita yung identity ng school, tapos na-identify agad kung sino yon. Our school, mayroon akong mayroong school na
magte-take action agad to either protect the student or ask if that student is really involved or naisama lang talaga siya. And of course, kapag ano rin kasi, it's very crucial or important na merong gantong actions or merong gantong ginagawa ang school natin. Since sa school grounds, tigito, we see our schools as second home. So dito, kung sa home natin, na-shape na mentality natin, dito na-shape ang mentality and yung knowledge din natin. So we have to make sure that our school is a safe place for everyone para hindi tayo, hindi tawag dito, hindi maapektuhan yung mental health natin or whatsoever sa physical and mental health, of course. And of course, may responsibility din yung school natin na makialam at magbigay ng suporta. Alinsunod din, syempre, sa mga binibigay na alituntunin ng Department of Education. Pero syempre, kung merong role ang school natin, we have to do our roles as well to, follow the guidelines that they give, and of course, not to bully or discriminate anyone, because we are all one, we're all humans, and we must show love. Thank you very much. Love. So, yan nga. So, I feel like para sa akin depende rin yun sa school kasi may mga institutions or like, let's say, policies na laban sa cyberbullying, leak chats, or mga inappropriate online behavior, lalo na kung involved ang students. Pero may iba rin na limitado lang ang intervention, lalo na yun nga, like sabi ni Jessie, kapag outside school hours siya or personal accounts ang gamit. And dahil dito, I feel like it's very important to ask this. Ano ba talaga ang role ng paaralan para mas maprotektahan ang kabataan laban sa digital harm? What do you think, ikaw, Ate Daisy? What do you think, ikaw, Sarah? Malaki talaga yung role ng school kasi hindi lang naman academics yung responsibility nila. Oh, yes, important yung grades and lessons and performance natin, pero equally important din yung safety and overall well-being ng students, both inside and outside the campus. And sa panahon ngayon na halos connected lahat because of the internet, kasama na rin dapat yung responsibility ng school sa pagprotekta ng mga students sa digital world. Halimbawa na lang, dapat may parang clear and regular na education tayo tungkol sa digital responsibility. Hindi lang dapat nila sinasabi yung simple na mag-ingat ka online, and kailangan dapat maintindihan ng students kung ano yung tamang paggamit ng social media, kung paano i-handle yung private information natin, and kung ano yung mga consequences ng pag-share ng inappropriate content. Dapat din meron tayong mga discussions about online consent and personal boundaries na hindi porket online, okay lang mag-send, mag-post, or mag-comment ng kahit ano. Dapat maturuan yung mga students na kung paano sila mag-set ng boundaries and paano rumispeto sa boundaries ng iba. And aside from that, meron din tayong strong implementation ng anti-bullying and anti-discrimination policies, hindi lamang sa classroom, kundi pati sa online spaces na connected yung school community natin, because we all know that cyberbullying is real, and minsan mas matindi pa yung effect nito kasi mas mabilis kumalat and mahirap siya burahin. Kaya importante na may safe and confidential reporting systems yung mga students natin, or para alam nila kung saan sila lalapit and sigurado sila na pakikinggan sila ng walang judgment or takot sa retaliation. And of course, malaking bagay din yung guidance support and gender sensitivity programs kasi hindi lahat ng students comfortable magsalita. Kaya kailangan may accessible guidance office tayo and trained staff na marunong humawak ng sensitive issues. And of course, dapat may environmental na may environment tayo na inclusive and respectful, kung saan naiintindihan ng bawat tao yung iba't ibang identities, backgrounds, and experiences ng bawat estudyante. Thank you po. Yun lang. Ayun, thank you. Thank you, Sarah. So, ikaw naman, Jessie, what do you think? Malaki ba ang, ano ba talaga ang role ng paaralan para mas maprotektahan ang kabataan laban sa digital harm?
Ayan. So, ang school natin, all of the schools, malaki ang role nito sa ating lifestyle. Especially dito tayo natututo, dito tayo nakaka-unlock ng new knowledges and of course, meet new people. Malaki ang role nila to protect students or ang kabataan specifically laban sa digital harm. Especially ngayon na halos araw-araw nasa school tayo every day. School is literally a part of our daily lifestyle ganon. Pero dapat kasi ang school natin meron silang role to of course since dito tayo na-educate. Meron silang role to of course educate us about what's happening in the digital world, not just in the real world. Syempre, since it's connected. Una po sa bilang sa mga nagtuturo, responsibilidad ng paaralan na hubugin ang kamalayan ng mga students sa digital literacy kung saan o kung paano nga ba tayo maging mapanuri sa online content, gumalang sa digital boundaries, and of course, gumamit ng social media responsibly na may pananagutan at of course, malasakit sa kapwa. Siguro dito sa yung pagiging mapanuri natin since syempre, ang social media or in the digital world, dumalaganap din dito, hindi lang naman puro real or factual ang informations. Minsan or kadalasan, ang kumakalat pa dito ay mga fake news na kapag na-spread to ng isang student or whatsoever na yung fake news pa lang na-spread instead of the factual, it will result into a bigger problem na kailangan pa nating resolbahan na mas malaki pa yung process. Second naman, kung yung una is yung tagapagturo, second is bilang tagapagtanggol. May role ang school natin maging tagapagtanggol ng kabataan dahil dapat magkaroon ang school natin ng malinaw at makatarungan na patakaran o guidelines laban sa cyberbullying, online harassment, of course, yung grooming, and of course, digital exploitation. Mahalagaan na alam ng students kung ano ang kanilang karapatan at kung saan sila lalapit kapag may naranasan silang pang-aabuso. Alinsunod din naman po ito sa Department of Education that correlates out the role of the school na maprotektahan tayo. And of course, third and last is of course bilang safe place ng students. May role ang school na mag-provide ng safe space sa students na kailangan nilang tiyakin na may bukas at maayos na sistema ng suporta. Of course, yung sa guidance counselors natin, yung child protection desk, and of course, yung trusted adults natin, kung saan maaaring magsalita ang kabataan na hindi nila ma-feel na i-judge sila or husgahan, but they will have the courage enough to speak up for what is happening around them or kung ano yung nararanasan nila na hindi sila mahihiya or matatakot na i-open yon. And of course, sa ganitong paraan, ang paraan natin ay hindi lamang lugar ng pagkakatuto sa academics, but of course, isang type of community na active na mapapangalagaan ang mental health, ang emotional, and of course, ang digital well-being ng bawat mag-aaral at kabataan. So, thank you, Siobhan. Ayan. So, ayun nga, no, like what you guys said, na ang school is our second home. And I feel like it plays a crucial role also sa atin, mga students, as we grow up. Kasi dun nga tayo na-educate, dun tayo natututo, dun tayo nag-absorb ng mga knowledge na we can use for our future selves. So, ikaw ba, Ate Daisy, do you think na or ano talaga ang role ng paaralan para mas maprotektahan ang kabataan laban sa digital harm? Thank you, Shivon. So, to answer that question, syempre, marami, di ba? Example, yung kagaya ng sinabi niya, yung education and awareness. Syempre, like example, like program, di ba, or workshops tungkol sa digital safety or online etiquette or cyber bullying prevention and also sa mga panganib sa online, di ba? And also the policies and procedures. Example, yung magkaroon ng malinaw na policy sa cyberbullying, online harassment, and also sa mga leaking ng mga private conversation or private information. And siguro yung siguro 'di ba alam ng mga students ito yung about sa mga policies and procedures and also support systems. Example, magbigay ng tulong kagaya ng nasa guidance like counseling,
at sa mga biktima sa mga ng cyberbullying, online harassment tulad ng guidance. Example, yung pag-uusap sa ating mga parents o guardians, yung yung makipagtulungan tayo sa parents natin, yung para masigurado yung kaligtasan ng mga students mapa-online or offline man. And also the monitoring and what they call that, intervention. Yung namo-monitor yung mga online activities ng mga students sa school premises kung when it needed. Example, kapag may na-intervene ng mga aksidente, like para mas madali na ma-monitor yung kalagayan ng students through online. And also, yung pag-promote ng digital citizenship. Turuan yung mga students, not only the students, yung lahat ng kabataan na maging responsable and also marespetong digital citizens na may paggalang sa iba at also sa sariling online platform sila. And lagi po nating tandaan na yung respeto, tiwala at responsibilidad ay hindi po nasusukat sa dami ng likes, sa comments, kundi po sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa, online man or offline. Yun lang, Shibon. Ayan. So, gaya nga ng sabi ni Ate Daisy, malaki talaga ang role ng social media sa buhay natin, lalo na ngayon. At hindi na rin ito basta-basta maaalis dahil papunta na rin tayo sa mas inclusive at mas tech-driven na mundo. Nakakatulong ito sa connection, expression at awareness. Pero kapag nasosobrahan nga, dito na rin pumapasok ang mga cyberbullying, leak chats, or public shaming na eventually pwede na itong maging harmful. At dahil napag-usapan na natin ng iba't ibang perspectives at issues, ipapasa ko na kay Jessie para sa synthesis ng discussion natin. Thank you, Siobhan. And of course, for the synthesis/summary of our episode, pinag-usapan natin ngayon ang pagbabago ng relationships ng kabataan dahil sa social media. Mas napapabilis ang communication, ngunit meron din itong pros and cons. Sige, pros natin yung sa fast and effective communication, and cons din yung pagiging exposed natin sa pressures and misunderstandings. Isa pa dito, na-discuss din po natin yung sa publicity. Meron talagang napag-usapan natin na hindi dapat, hindi dapat ma-pressure ang isang tao o kabataan na i-post ang kanila or i-publicize ang kanilang relationships for it to be valid. Because let's us all remember, katulad ng sinabi ni Sarah, ang love is not a performance but a private. What's that again? Basta yung hindi siya performance na dapat ipinapakita natin sa ibang tao lamang, kung hindi dapat iniisip natin siya for our own well-being. And of course, napag-usapan din natin dito yung hindi pa rin pagkakapantay-pantay na pagtatanggap sa iba't ibang types of relationships, such as the straight relationships and of course the LGBTQ relationships na we are eyeing for it to be fully accepted and tolerated. Of course, napag-usapan din natin dito napag-usapan din natin sa episode natin ito ang malaking role or a crucial role ng ating school to help and give us an effective and safe place for everyone, especially not just in the real world, but of course in the digital world. And of course, another thing is napag-usapan din natin na na mahalaga ang digital literacy, respeto, and of course, responsibility sa bawat isa na paggamit ng social media, not only for love relationships, but of course in making friends and of course building relationships with other people. And that concludes our episode. Now I will be passing the mic to Lian, but since Lian is not available, oh, Siobhan is not available. So ako na lang po mag-a-announce. So guys, announcement po natin. Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. on our YouTube and FB page. Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na every Wednesday, 3 to 4 p.m. And of course, Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. So mamaya na po yung Senior City. Standby lang tayo guys. So yun lang. That concludes our episode about February 14 or Feb-Ibig. So happy Valentine's to everyone. And thank you very much for watching. Happy Valentine's!
you.